Magandang morning sa inyo lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So another property po ulit ang ipapakita po namin sa inyo sa araw na ito. Ito na po nga ma'am sir, mga boss, ito na po yung property. Simula po dito sa poste na po, ito po yung gate po niya. Simula po dito hanggang doon sa may boundary po niya doon. Ang estimate ko siguro na sa mga mahigit 50 po yung kanyang entrada. So may gate na po siya. Ayun po, power line, internet connection, andito na rin po. Source of water, deep well, naka-install na po yung deep well. At meron po itong kubo, meron pong kitchen, naka-separate po yung kitchen po niya. Pero papakita ko sa inyo mamaya yung mga nasa loob ng property na to. So dito po muna sa kanyang frontage o sa labas, nakaalong barangay road po siya, sementado. Ang layo po niya sa town proper, siguro estimate ko na sa mga 15 kilometers po siguro, pero lahat naman po ay sementado yung dadaanan po natin. At dito nga po sa tapat po ng property, ayan po ay may kabahayan na po. So hindi po nakakatakot dito sa area, at dito nga po ay mga kilala na rin po namin mga tao dito dahil kapit barangay lang po namin itong property na to. So ulitin ko po, ito po ay located po dito sa ano po ito? Boundary na po pala, pero itong property na to ay sakop na po ito ng Balungaw, Pangasinan, at dito naman po sa part na ito ay sakop po ng Quiapo, Nueva Ecija. So boundary po siya ng Pangasinan tsaka Nueva Ecija, itong property po na ito. So dito po, ayan, hanggang dito po yung kanyang entrada sa may poste po dito. Ayan. So itong property po na ito ay fully fenced po siya. So ayan po yung kanyang muhon. Ayan po yung muhon po niya. Ayan po. Bali ito pong property na ito ay nabili po ng kliyente po namin at dinevelop po niya. Sa ngayon po ay binebenta na po niya. So ang presyo po ng property na to ay 6M daw po, all in na daw po hanggang sa matransfer yung title sa pangalan niyo po. So sagot na po ni seller lahat po yon, sa hanggang sa matransfer yung title po ninyo. At kung gusto niyo pa i-negotiate yung price, kausapin na lang po natin sila ma'am saka sir regarding po sa price kung gusto niyo pa i-negotiate. Ayan po. So sabi ko nga po, meron na pong power line, meron na pong internet connection, source of water, deep well. Wala nga lang pong nawasa dito. Baka siguro po mga ano po siguro ay magkakaroon na rin po ng nawasa dito. Ayan. So pasukin po natin itong property na ito. At kami po ay mismo nakadirect po sa mismong seller. Ayan. So ito po yung gate po niya. At dito po ay naglagay po sila ng ramp o yan po. Para yung sasakyan po nila, meron silang sasakyan na Innova. So ito po yung ano po nila para makapasok yung sasakyan po doon sa may kubo. So ito po ay meron po siya mga puno ng mangga. Boss, ilan na yung puno ng mangga? Ilan na yung puno ng mangga niya? 14. So meron po itong mga puno ng mangga na 14 po. So ganyan po yung kalalaki yung mga mangga po niya. Estimate ko pong edad ng mangga po siguro na sa mga 15 years na po siguro itong mga to, o baka wala pa. Ayan po. At sabi ko nga po, fully fenced na po yung property nito. Barbed wire, hog wire, tsaka concrete post po ang nilagay po namin dito. Bali kami po ang nagbahod po dito sa property na ito. Ayan po, meron din po mga iba't ibang punong po nakatanim o mga tumubo siguro yung mga yan. Meron mga Jimelina, meron mga wild berries, at nagtanim po sila ng buko. Ayan po, may mga buko po tinanim. Boss, ilan yung buko tinanim dito? Halos pa. Pero may mga nakatanim ng buko, baka siguro, di ba marami yun noon do? Marami noon. 20 plus yung tinanim. Pero yung iba namatay na. Ayan, so dito naman po ay meron pong binili sila ma'am sir na itatanim po nila sa property. Ito po, meron kay Mito, may langka, may puno ng ay may mga ito po, kalamansi po. Ayan, may mga mangga rin po siya, may mga guava. Ito po yung mga itatanim po nila sa property na ito. At yung kanyang ano po ay ongoing na po yung kanyang pagpa-transfer ng title na boss. Ongoing na. Bayad na yung ano, yung capital gain tax niya, yung transfer of title na lang ang hinihintay natin ma-release po. Bali, pag ito po ay ano po, malinis na po yung kanyang titulo. At magiging TCT, i-title na po siya, maging torrents na po. Tinihintay na lang po namin ma-release po yung kanyang new title po, dahil ito nga po, sabi ko nga po sa inyo, ay nabili po ng aming client tong property na ito. So ulitin ko po, yung presyo po niya ay 6M, all in na daw po. At si Boss Ronald po kasi ang nakadirect po sa mismong may-ari. Yan, sa ngayon po
nagluluto po kami dito. So, at ipapakita ko po sa inyo yung kanyang kubo. Yan si Boss Jason. Magaling na po siya. Magaling na po. Nagbabalik ang ating drone man. At magaling na po siya. So, ito yung kanyang kusina. Dining area tsaka kitchen area po niya. Tsaka yung CR po. Yan. Uy, gulat ako dun, boss May poso na. May poso na rin po. Tumitibok-tibok. May kuryente na to. May kuryente na rin po. Nakakabit na. So, ito po yung poso po niya. Nandito po sa loob ng ano. Ayan po. Kusina. Ganyan po kalakas yung yung tubig. Ito po yung sa tubig. walang problema sa tubig. Kuryente, naka-install na. Internet na lang ilalagay nila dito, boss. Yun na lang. Ito po yung kanyang lababo. Ayan po, tignan niyo po kung gaano kaganda po yung ginawa nila dito. Tapos yung kanyang dating ay kawayan. Tapos yung bintana po niya ay talagang kawayan din. Ayan po. Upuan niya, kawayan na naman. Upuan niya, kawayan. Tapos yung table niya, kawayan. Maganda yung talagang yung sinauna. Linis na lang. Maglilinis na lang dito. At ito naman po yung kanyang CR. Ayan po yung CR po niya. Maluwang. Gagabit na lang po yung pintuan. Tapos maglalagay na lang po tayo ng iba pang mga kailangan nating ilagay dito kung sakali kayo po ang makabili ng property na ito. Ayan, may shower na maglalagay na ng shower, lavatory, yun na nilalagay natin dito. So dito naman po sa kanyang kubo, ayan po, dinikit kasi nila. Ito po yung kubo, tapos dinikit po itong pinagtabi po yung kitchen tsaka dining po. Pinag-isa na po nila. Ayan. So ito po yung kubo po niya. Pasukin natin. Ito po, pag bukas po niya sa pintuan dito, terrace po. Ito po yung terrace po ng kubo. At yan po yung palabas po sa terrace. At dito po meron silang paglalagyan ng kung ano mga gusto nyo ilagay na gamit po dyan, appliances. At ito nga po may power line na. Ayun po. May ilaw na po. Naka-install na. Ayan, may ilaw na po siya. Matay. Matay. Burn out naman yun ta. Sakto pa itong burn out. Ayun. Nag-gloss lang. Nag-gloss. At ito po yung isang kwarto. Ayan po. Ayan po yung kwarto po dito. Bali, dalawa po yung kwarto niya. Isa sa taas, isa dito sa baba. Ayan po. Ito po yung kwarto po sa baba. Ayan, maluwang naman po yung kanyang... Titirahan nyo na lang po. Or pwede naman po ito na yung bahay ng caretaker nyo. Tapos pwede naman po kayo magpatayo ng bagong bahay nyo po kung sakasakali. So, maluwang pa naman po yung saan kayo pwede magtayo ng bahay. Pwede po sa taas. Pwede kayo magtayo ng bahay sa taas. At ayun, pinakita ko na po kanina yan yung mga itatanim. So, ito po. Sa ngayon po kasi tag-ulan na kaya medyo tumubo na po yung mga damo. Pero ano po yan, lilinisin po yan. Boss, ano boss? Tayo na ba maglilinis? Tayo na maglilinis. Sabi ni boss isang libre linis na daw po. Basta yung ano lang, yung mga gagamitin lang natin mga gasolina, ganon. Gasolina lang. Libre linis na. Pag kayo po nakabili daw, libre linis na po. Ang Team Realtors. Basta gasolina lang po yung ano po natin. Kahit wag niyo na po kayong bayaran sa aming araw, ganun, o daily. So gasolina lang po, tsaka merienda lang, okay na po kami doon. Pangkain lang po, tsaka gasolina, yun na po, pwede na po sa amin yun. At kami na po maglilinis dahil meron naman po kaming mga gamit po, panlinis po dito. Pero sa akin po naman po kasi ay malinis naman po yung property po. Doon lang po sa part doon, sa banda doon lang po yung medyo malaki yung damo. Ayan. Dito po sa site, dito sa part na ito, kitang-kita mo po yung lake po dito. Ayan. May lake po dito sa part na ito. Lake na po yan. Kaso nga lang po, madamo yung lake. Kaya hindi natin makita yung tubig ng lake. So, dito po sa part na ito, meron kang mountain view. Ayan po. Bundok po ng ano po yan. Ng Amurong. Bali po, ano po yan, nahati po yan ng Nueva Ecija at Pangasinan din po. So, dito po may mga cell set na rin po. May mga cell set na rin po dyan. Kaya malakas po ang signal po dito. Internet connection, meron naman po tayo dyan. Magpapakabit na lang po tayo. At meron din po itong fish pan. O dalawang fish pan po ito. Ayan. Yun po yung unang fish pan dyan po sa may mga puno na yan. Andyan po yung fish pan. At kailangan natin pahukayan para kailangan natin palalimin po kasi medyo mababaw na po siya. Ayan po. At dito naman po kitang-kita po yung bundok ng Balongaw. Yan, Mount Balongaw tinatawag pero hindi po bulkan yan. At kung tinatanong nyo po kung mayroon pong nice people po dito, kami po ang nice people dito. Mababait po kami. Ayan, tsaka malaki yung mga bahay dito ng mga ano po.
Yung mga, tsaka mga kamag-anak din po namin yung mga andito. Ayan. Tignan po kung gaano kaganda yung view po dito sa part na ito. Kitang-kita po yung dalawang cell set po dito. Bali yung part na yan ay Nueva Ecija po yan. Tapos dito po sa kinalalagyan ko po ngayon ay Balongaw na po ito, Pangasinan. Ayan po. Dati, ito po yung mga tinanim po nilang mga buko. Ngayon, sa ngayon po kasi medyo namamatay na. Pero ngayong tag-ulan, baka sakali po makarecover po sila. So ito po yung ano naman po ito. Yung sinasabi kong wild berries. Ang tawag po kasi namin dito sa Ilocano ay yung arosip. Ayan po. Yung mga itim lang po yung kinakain po namin dito nung bata kami. At ngayon po. Ayan. Tapos yung kulay green naman maasim po yun. Ayan po. So yun nga po ang sabi ko. Itong buong property po ay bakod na po siya. Nabakuran na po. Kami po nagbakod. Ayan po. Ayan po yung bakod po niya. Ito po yung unang fish pan po niya. Sa ngayon po ay walang tubig. Kaya mababaw na po kasi. Kailangan na po natin pahukayan. Para pwede kayo mag-alaga ng tilapia or mga hito, ganun po pwede po yan. Kasi naman po yung pangalawang fish pan. Bali po, nahati po yung fish pan na yan. So kailangan natin maglagay ng diki po sa part na yan. Pag kayo po nakabili. Opo. So dalawa po yung fish pan po niya. Bali ito po yung ibang mga puno ng mangga po niya. So nasa 14 puno ng mangga po ito. Tapos meron pa pong mga itatanim pa po doon. Mga bagong itatanim na puno ng mangga. Ito yung mga buko po niya. Dati po ito last po na tinanim po nila ng munggo o balatong sa Ilocano. Yan. Tapos ngayon po pwede po kayo magtanim ng palay dito. Pag tagulan po kasi ang ginagawa po nila, nagtatanim po sila ng palay. Ayan po. Ito po ay wala po siyang caretaker pero meron pong inuutusan si Madam tsaka Sir na nag-maintain po sa property na ito. Ayan po. So siguro po ito yung mga baka nung inuutusan ni Madam na nagbabantay dito. Ayan po. So hanggang pa po yan sa part na yon yung property. Ito po kasi ay na-geodetic na rin po namin ito. Napasorbe na po namin noon bago binili ni Madam Charlie Sir. Kaya bago po kami nag-backhold, pina-geodetic po muna namin. Ayan po. So hanggang pa po yan. Sa may puno po na yun nung tawag dito. Yung sampalok po. Yung boundary ng property na ito. Okay. So ulitin ko po. Ito po ay 1.3 hectare po pala ito. 1.3 hectare. At ang presyo po niya is 6M all in na po yun. Ayan po, 1.3 hectare. TCT Torrents na po ang magiging title po nito pag na-release na po. Kasi ongoing po yung pagpapatransfer po ng title po nito. Nabayaran na po namin yung kanyang capital gain tax. Yung sa transfer of title na lang po sa register of deeds ang hinihintay po namin para ma-release po. Ayan. So hindi na po ako makapunta doon sa pinakadulo. At medyo maputik na po dito. Kaya at ito na po, yun naman po yung view po niya. Ang boundary nga po dun po sa may sampalok. Yung mangga po na yan ay hindi na po sakop. Ayan. So parang committed po siya dito sa may bandang likod. Pero sa harap po mahaluwang po siya. Nasa mga 50 mahigit yung kanyang entrada sa property na ito. Okay. So kung may katanungan po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto nyong puntahan itong property na ito, mag-schedule lang po kayo. Available po ako Monday to Saturday, pero pag Sunday po, i-recommend ko po yung ibang kasama ko sa team para masamahan po kayo at may pakita po nila sa inyo itong property na ito. At kung gusto nyo kausapin yung mismong may-ari, tatawagan po natin. Or kung gusto nyo kausapin ng personal, mag-schedule po tayo para mag-meet po kayo kung sakasakali po. Yan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.